sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Magandang hating gabi sa iyo, Joko, at sa mga taga-subaybay ng 12:00 na. Kwentong kababalaghan. Tawagin mo na lang akong Levi, 31 years old ng Laguna. Aaminin ko sa inyo na ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ang naranasan naming magbabarkada. Sisimulan ko ang aking kwento 6 na taon na ang nakakaraan. May gala kaming magbabarkada noon at napagkasunduan namin na puntahan ang isang isla na sinasabi nilang malaparaiso daw sa ganda. Joko, niready ko na agad ang mga dadalhin kong gamit at sa sobrang excited ko ay hindi agad ako nakatulog nung gabing yun. Kinaumagahan, araw ng alis namin, ay muntik-muntikan pa akong maiwan dahil na-late ako ng gising. Usapan kasi namin ay 8:00 ng umaga ang alis. Subalit 8:30 na ako nang magising. Mabuti na lamang at nakapag-text agad ako na hintayin ako at mabilis ako nagpahatid sa pinsan ko gamit ang motorsiklo. Maya-maya ay nakarating na ako sa bahay ni Nariva. At ganun na nga, Joko. Ako na lang ang hinihintay nila. Nako, mabuti na lang talaga nakaabot ka pa, Levi. Paalis na sana kami. Huy, na-traffic lang ako, tsaka late ng gising. Anyway, hindi naman pwedeng di ako sumama, no? Naka-ready na nga yung two-piece na isusuot ko, eh. Oh, tama na yan. Sabayahin niyo na ituloy yung chikahan niyo. Alis na tayo. Ay, sige, tara na. G! Mahaba-habang biyahe at inabot na nga kami ng dilim sa daan, Joko. Pero hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan naming lugar. Tulog na tulog si Dominic at Riva sa biyahe, habang ako naman ay pinagmamasdan lang ang mga dinadaanan namin na napakadilim na lugar at sabay nagtanong sa driver kung ilang oras pa. Kuya Benny? Malayo pa po ba? Ay, oo, medyo malayo pa. Tuloy lang sa pag-andar ang sasakyan at maya-maya ay biglang napapreno ng malakas si Kuya Benny. Anak ng... Ano yun? Ano yun, kuya? Anong nangyari? Nakabangga ba tayo? Diyos ko naman. Ano ba yan, Kuya Benny? May tumawid na matanda sa daan. Agad na sinigurado ni Kuya Benny kung may nabangga siya, kung kaya bumaba ito ng sasakyan. Inikutan niya ang sasakyan pero wala naman siyang nakitang tao o hayop na nasagasaan. Pumasok na ng sasakyan si Kuya Benny at agad naming tinanong ito. Ano, kuya, may nabangga ba tayo? Wala. Wala namang tao.
Ano yung... Bakit parang may nabangga tayo? Ay, hayaan nyo na lang. Ang importante wala tayong nasagasaan. Kuya, tuloy na tayo sa biyahe. Maya-maya pa ay in-start na ni Kuya Benny ang sasakyan. Subalit hindi na ito umandar. At dahil maalam naman si Kuya Benny sa sasakyan, ay chinek niya agad ito. At sinabi niya sa amin na nasira daw ang alternator ng sasakyan kung kaya hindi ito nag-i-start. Sinabi niya sa amin na dun muna daw kami sa bahay na nasa tapat lang dahil may nakapaskil daw sa labas na paupahan ito na baka pwede daw pakiusapan na upahan namin hanggang umaga lang dahil maghahanap lang daw siya ng mekaniko sa lugar. Pinuntahan agad naming tatlo ang bahay at agad kong kinatok ito. Tao po? May tao po ba? Yuhu! Hello po! May tao po ba dyan? Parang wala namang tao. Ano yun? Magandang gabi po. Nasiraan po kasi kami ng sasakyan. Magtatanong lang po sana kung pwede kaming magstay muna dito. Magbabayad naman po kami. Ganun ba? Sige, pasok kayo. Agad kaming pinapasok at pinaliwanag sa amin ang hindi at dapat sa pagtuloy namin. Sabay tinuro ang mga kwarto at banyo kung magkano ang bayad at mabilis itong lumabas. Makaluma ang disenyo ng bahay Joko, mula sa bintana na nakakapis hanggang sa mga upuan na sinauna pa ang mga nakaugat na disenyo, at makikita din ang mga paintings na galleon at mga mukha ng sinaunang tao. Apat ang kwarto ng bahay at yung pangalawang kwarto ang pinili namin. Agad binuksan ni Riva ang switch ng ilaw, ngunit hindi ito nagbukas, kung kaya nagpatulong ito kay Dominic. Pagkabukas ng ilaw, ay kita namin ang mga kagamitan sa loob nito. Napakalinis at mukhang mamahali ng mga materyales na ginamit dito. Pero isa lang ang napansin ko, Joko. Parang mga antik o antigo lahat ng disenyo nito. Wow, Shala. Ang ganda naman ng gamit ng bahay na to. Yamanin siguro may-ari nito, no? Maganda, mukhang creepy naman. Parang horror house. Ito talaga, napakanega mo. Maya-maya pa ay biglang naghanap ng banyo si Riva at naalala ko yung sinabi ng matanda na nasa dulong bahagi ng kwarto ito. Agad ko namang sinabi ito kay Riva at pinuntahan niya na ito. Habang naglalakad dito papunta ng CR ay may naaninag ako na tila ba may sumabay sa kanya na naglakad din papunta ng CR. Agad ko itong sinabi kay Dominic na nagte-text ng mga oras na yun. Dominic, nakita mo yun? Alin ba? Parang may sumabay kay Riva papuntang CR eh. Ha? Saan? Wala naman eh. Gumapang unti-unti ang kilabot sa katawan ko dahil sigurado ako
na may nakita akong sumabay kay Riva pagpasok ng CR. Mahaba ang buhok nito at tila makaluma ang kasuotan. Maya-maya ay lumabas na ng CR si Riva. Agad ko itong tinanong kung may nakita itong sumabay sa kanya o may nakita ba siyang ibang tao doon sa CR. Wala ka bang napansing tao sa loob? Ha? Wala naman. Labis ang pagtataka ko nung mga oras na yon. Subalit isinawalang bahala ko na lamang ito at agad na kaming pumasok ng kwarto na napili namin. Malaki ang kama kung kaya iba't ibang posisyon yung higa namin. Nakadapa si Dominic habang nagte-text at nakatihaya naman si Riva habang hawak-hawak ang cellphone niya. At ako naman ay yakap-yakap ang isang unan. Maya-maya ay may narinig kaming umiiyak. At parang humihingi ito ng tulong. Dali-dali kaming tumayo at tiningnan kung ano ang nangyayari sa labas. Subalit paglabas namin ay wala namang kaming nakita o naabutan na kung anuman. Labis ang pagtataka naming tatlo at inisip kung saan ang gagaling yung iyak na yun. Nung mga oras na yun ay lumabas ang tapang ng baklang si Dominic at agad hinanap ang matanda na nagpapasok sa amin para sabihin na may umiiyak na babae. Pumasok na kami ng kwarto ni Riva nang marinig muli namin ang pag-iyak ng babae. Parang nasasaktan at humihingi ng tulong ito. Nagkatinginan kaming dalawa at bigla kaming naghawak kamay sa takot. Rinig na rinig namin na nanggagaling sa CR ang iyak ng babae. At kahit kinakabahan, ay pinilit namin tingnan ng CR. Nauna si Riva at nakasunod lamang ako sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Riva ang pintuan. Subalit wala naman siyang nakita, Joko. At sabay sabi sa akin, Walang tao, Levi. Sigurado ka? Oo nga. Pero paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Tara na nga. Tinatakot lang natin mga sarili natin. sabay sinirado nito ang pintuan ng CR. Naglakad na kami pabalik ng kwarto. At pagdating namin ng kwarto, ay bigla kaming natigilan ni Riva. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig at hindi kami makagalaw sa kinatatayuan namin. Dahil may nakaupong babae sa kama na mahaba ang buhok at duguan ito.
bigla kaming bumalik sa katinuan nang sabay-sabay mag-alulong ang mga aso sa labas ng bahay. Sabay sabi ko kay Riva, Riva, tara na, lumabas na tayo. Levi, hintayin mo ko. kumaripas kami ng takbo at agad naming hinanap si Dominic para lumabas na agad ng bahay. Sa sobrang pagmamadali ay nagkabanggaan kami ni Dominic. Sabay sabi niya ng, Guys, tara na. Hindi ko na mahanap yung matanda na nagpapasok sa atin dito. Guys, tingnan niyo yung litrato dun, oh. Hindi ba yan yung matanda? Tingnan niyo yung date sa picture. November 2, 1922? Diyos ko, ano ba itong napasok natin? Kanina sa kwarto may nakita rin akong babaeng duguan. Ano? Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Tara na guys, lumabas na tayo please. natigilan kaming tatlo at napalingon ng dahan-dahan nang marinig muli namin ang pag-iyak ng babae. Kitang-kita ng mga mata namin na nasa harapan na namin ang babaeng duguan. Dahan-dahan itong lumalapit at inaabot niya ang kamay niya sa amin. Noong mga oras na yon ay wala akong ibang inisip kundi ang makalabas ng bahay na yon. Nagunahan kaming hanapin ang pintuan para makalabas na at makalayo na sa bahay na yon. Papalayo na kami pero rinig na rinig pa rin namin ang pag-iyak ng babae. Mga kamorkada, yan ang kwentong kababalaghan na pinadala sa atin ni Levi. Sobrang nakakakilabot kapag kaganon yung bahay, di ba, na merong mga nagpaparamdam, mga nagmumulto, hindi matahimik na kaluluwa, di ba? Yung mga tipong doon siguro nangyari yung pagkawala niya sa mundo, kaya naandun pa din, di ba, yung pagpaparamdam, parang ganun. Ngayon kinikilabutan ako sa kwento mo, Levi, at sobrang habang binabasa ko yung istorya mo, parang feeling ko naandun ako mismo sa nangyayaring yun. At eto ang masabi ko, maraming salamat sa pagtiwala, sa pagtiwala mo na ikwento mo sa amin yung istorya mo, yung kwentong kababalaghan mo. At kayo mga kamorkada, pwede din magpadala ng inyong kwentong kababalaghan. Pwede mong i-email yan sa aking email address, sirjocoloco, sirjocoloco@gmail.com. Ipadala mo lang dyan ang iyong kwentong kababalaghan para ma-feature natin dito isa sa mga araw na ito. At once again, maraming salamat, Levi. Ikaw, kamorkada, naranasan mo na rin ba ang naranasan ni na Levi? Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang paligid mo ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman
ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan.